What's up, KG? May kilala ka bang malaki ang sweldo pero laging walang pera? Tapos may isa namang sakto lang ang kinikita pero unti-unting yumayaman. Anong pinagkaiba nila? Hindi ito tungkol sa laki ng kita, kundi sa isang bagay na madalas nating binabaliwala. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, dati ang iniisip ko, kapag lumaki ang sweldo ko, automatic aasenso na ako. Siguro ganito rin ang iniisip ng maraming tao. Kailangan ko lang na mas malaking income. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. May mga taong 6 digit ang kinikita pero baon pa rin sa utang. Samantalang may mga ordinaryong empleyado, hindi man malaki ang sahod, pero unti-unti sila nagkakaroon ng emergency fund. Nakakabili ng investment at mas kampante sila sa buhay. Napaisip ako, ano ba talaga ang sekreto? Hindi malaking kita ang unang problema. Kapag may bonus, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Bagong cellphone, travel, motor, bagong sapatos? Normal lang yon. Pinaghirapan naman natin yun eh. Pero ang problema, kapag bawat dagdag ng kita, kasabay din ang dagdag gastos, parang tumatakbo ka lang sa treadmill. Pagod ka, pero hindi ka umabante. Real talk. Hindi ka mahirap dahil maliit ang sweldo mo. Minsan, mahirap umunlad dahil hindi stable ang cash flow mo. Kapag isang emergency lang, ubos lahat. Bakit mahalaga ang stable na income? Imagine mo, may dalawang tao. Si person A, kumikita ng 120,000 ngayong buwan. Pero next month, 15,000 na lang. Minsan wala pa. Si person B naman, 30,000 every month. Pare-pareho, walang palya. Sino kaya ang mas madaling mag-budget? Sino ang mas madaling mag-ipon? Sino ang mas madaling mag-invest? Karamihan, si person B. Hindi dahil mas mayaman siya, kundi dahil predictable ang income niya. Kapag alam mo ang papasok na pera, mas madali kang gumawa ng plano. At ang financial success nagsisimula sa magandang plano. Ito ang narealize ko. Hindi exciting ang stable income. Walang viral story. Walang overnight success. Pero ito ang pundasyon ng halos lahat ng financial successful na tao. Kahit sa negosyo, kahit investor, kahit malalaking kumpanya, importante ang consistent na cash flow. Hindi lang profit. Kapag putol-putol ang income, stress ang kapalit. Kapag stable, mas malinaw ang desisyon. Halimbawa, may natitira kang 100 pesos araw-araw. Marami ang nagsasabi, maliit lang yan. Pero isipin mo, ang 100 ka araw-araw, 3,000 sa isang buwan, 36,000 sa isang taon. Hindi pa kasama kung lalaki pa ang value ng perang iniipon mo. Dito nagsisimula ang malaking pagbabago. Hindi sa isang malaking desisyon, kundi sa maliit na paulit-ulit mong ginagawa. Dito ako nagsimulang magbago ng perspective. Imbis na isipin kung paano kikita ng sobrang laki agad, mas iniisip ko paano ako magiging consistent. At doon ko rin unti-unti na-discover ang iba't ibang paraan ng pag-i-invest. Isa na rito ang DCE o Dollar Cost Averaging. Hindi kailangan malaki agad. Hindi kailangan hulaan ng perfect na timing. Ang goal, consistency. Pwede itong gawin sa iba't ibang investment kasama na ang crypto. Pero tandaan, hindi ito guaranteed na yayaman ka. Volatile ng market. Kaya mahalagang may emergency fund muna at huwag ilagay ang perang kakailanganin mo. Personally, mas ire-recommend ako ang stable income kaysa paghahanap ng mabilisang pagyaman. Ang strength nito, mas mababa ang stress, mas madaling magplano, mas disiplinado ang pag-iipon. Ang weakness nito, mabagal. Hindi ito exciting at minsan maiinip ka. Pero sa totoo lang, mas gusto ko ang mabagal pero tuloy-tuloy kaysa mabilis pero pabagsak ng pabagsak. Maraming taong naluluki, hindi dahil mali ang investment nila, kundi dahil napipilitan silang magbenta kapag kinapos sa pera. Kaya mahalaga talaga ang stable na income at emergency fund. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, kung may choice ka, anong pipiliin mo? Malaking income, pero hindi sigurado? O stable income na pwede mong palagawin sa mahabang panahon? Comment mo sa baba. Sa susunod nating video, pag-uusapan natin kung paano ka magsisimula mag-ipon at mag-invest kahit hindi kalakihan ang sweldo mo. Kung nakatulong ang video na to, like, subscribe at share mo na rin ito sa mga kaibigan mo na gustong maging mas maayos ang future. Game on!